Magandang araw! Ngayon ay nasa ikalawang markahan na tayo ng Science Grade 3. Ang natin ngayon ay tungkol sa iba't ibang bahagi ng halaman. Ang halaman ay isang uri ng organismo na madalas nating nakikita kahit saang lugar tayo pumunta. Matatagpuan ang iba't ibang uri ng halaman sa iba't ibang lugar tulad ng water lily sa tubig ng lawa ng Laguna, bakawan o mangrove tree sa coastal area sa Cavite, puno ng nyog sa lupain ng Quezon, at mga orchid sa halamanan ng Bay at Los Baños sa Laguna. Ang iba't ibang uri ng halaman ay may magkakaparehong bahagi. May mga bahagi ng halaman na wala sa ibang halaman. Sa araling ito, matututunan mo na ilarawan ang mga bahagi ng iba't ibang uri ng halaman. Handa na ba kayong matuto? Halina't simulan na natin! Mga bata, halina't suriin ang mga larawan. Nakikilala mo ba ang mga ito? Ano ang masasabi mo sa mga bahagi ng mga halaman na nasa larawan A, B, C, at D? Narito ang mga halimbawang larawan. Ang unang larawan ay na nasa titik A ay puno ng papaya. At ang nasa titik B naman ay puno ng nyog. At nasa titik C naman ay gumamela. At nasa titik D naman ay santan. Maaari mo nang ilarawan ang bawat larawan kung anong nakikita mo katangian sa bawat isa sa kanila. Kung magmamasid ka sa komunidad, mapapansin mong maraming halaman ang may ugat, tangkay, dahon, bulaklak, at bunga tulad ng mga puno at gulay. May mga halamang hindi namumulaklak at namumunga tulad ng fern at pine tree. Ngunit may mga ugat, tangkay at dahon din sila. Ang mga larawan sa itaas, gaya ng papaya, ay halamang namumulaklak na nagiging bunga. Samantalang ang nyog ay nagtataglay na maraming bulaklak sa isang tangkay na nagiging mga bunga. Ang mga halaman, gaya ng gumamela at santan, ay namumulaklak subalit ito ay hindi nagiging bunga. May iba't ibang bahagi ang mga halaman. Karamihan sa mga halaman ay may ugat, tangkay, dahon, bulaklak, at bunga. Halina't pag-aralan ang larawan ng talong. Halina't ilarawan natin ang talong. Anong mga bahagi ng halaman ang nakikita mo? Narito ang mga dahon. At ito naman ang bulaklak. At ito naman ang bunga ng talong. At ito naman ang tangkay ng talong. At nasa parteng ibaba makikita ang ugat ng talong. Ito ang mga bahagi ng talong: dahon, bulaklak, bunga, tangkay, at ugat. Ilarawan natin ang mga bahaging ito sa pamamagitan ng pagkilala sa ekstruktura at gamit ng bahaging ito ng halaman. Halina't simulan na natin. Ang ugat ang sumisipsip ng tubig at mineral mula sa lupa. At ang tangkay naman ang nagpapatayo sa halaman. Ang tangkay din ang nagdadala ng tubig at mineral mula sa mga ugat hanggang sa iba't ibang bahagi ng halaman. At ang dahon naman, gamit ito ng liwanag at hangin upang gumawa ng pagkain para sa buong halaman. At ang bulaklak naman ang gumagawa ng mga pollen at pinhi upang dumami ang halaman. At ang bunga, dito nagmumula ang binhi mula sa halaman. At ang ibang halaman ay may bunga at meron din namang walang bunga. Meron din namang mga bunga na maaaring kainin at meron ding mga bunga na hindi pwedeng kainin. Meron ba kayo natutunan sa mga bahagi ng halaman? Ang ugat ay karamihang nasa ilalim ng lupa. Nagbibigay ito ng tatag sa halaman sa pagtayo sa lupa,
sumisipsip ng tubig at mga mineral mula sa lupa upang daluyan sa taglay at mga dahon ng halaman. Ang halaman tulad ng karot, patatas at singkamas ay may taproot system at may kakayang mag-ipon ng tubig at starch sa kanilang mga ugat. May pangunahing ugat naman na umuusbong mula sa buto gaya ng malalaking puno at namumulaklak na halaman. Ang ilang mga halaman tulad ng palay, mais, tubo at damo ay may hiblang ugat o mga fibrous root sa Ingles. Ang tangkay ang tumatangan sa halaman sa ibabaw ng lupa. Inaalalayan nito ang mga dahon, bulaklak at bunga ng halaman. Nagsisilbi itong daluyan ng tubig at ng iba pang sustansyang nagmumula sa mga ugat patungo sa iba't ibang bahagi ng mga halaman. Ang dahon ay ang malapad na estruktura o bahaging ibabaw nito ay sumasagap ng sikat ng araw. At ang bulaklak naman, ang bahagi na tumutulong sa pagpaparami ng karamihan sa mga halaman o ang tinatawag na reproductive organ ng halaman. Ito isang kaakit-akit at makulay na bahagi ng halaman. Ang bunga ang hinog na ovaryo ng bulaklak. Ang ibang halaman ay namumunga habang ilan naman ay hindi. Ang mga bunga ay nagkakaiba sa laki, hugis, kulay, at bilang ng mga buto. Ang ibang bunga tulad ng santol, langka, at bayabas ay nagtataglay ng maraming buto, habang ibang bunga tulad ng mangga at abokado ay may isang buto lamang. Para sa gawaing pagkatuto bilang isa, pag-aralan ang mga ugat ng halamang nasa larawan. Piliin sa kahon ang uri ng ugat nito. Isulat na iyong sagot sa iyong kwaderno. Pagmasdan mabuti ang mga larawan. Ang unang larawan ay ugat ng punong kahoy. At ang pangalawang larawan naman ay ugat ng damo. At ang pangatlong larawan ay ugat ng karot. At ang pang-apat na halaman ay ugat ng palay. Maaari mong piliin ang sagot sa loob ng kahon na nasa itaas. Para sa gawaing pagkatuto bilang 2, suriin ang larawan. Piliin sa kahon ang bahagi ng halaman kung saan nakaturo ang palaso o arrow. Isulat ang iyong sagot sa kwaderno o sagot ang papel. Ano ang bahagi ng halaman na nasa bilang 1, bilang 2, bilang 3, bilang 4, at bilang 5? Makikita mo ang sagot sa loob ng kahon. Kung ito ba'y ugat, tangkay, bunga, dahon, o bulaklak. Halina't simulan na natin. Para sa gawaing pagkatuto bilang 3, iguhit ang paborito mong halaman sa iyong kwaderno o sagot ng papel. At tukuyin at ilarawan ang mga bahagi nito. Maraming salamat sa pakikinig. Nawa marami ka natutuhan sa aralin ito. Maaari mo ring ibahagi ang iyong natutuhan sa iyong kaibigan o kakilala. Maraming salamat. Pagpalain ka ng Diyos. Paalam mga bata!